Noon, ang mundo ay puno ng buhay. Malinis ang hangin, malamig ang simoy ng hangin, at sariwa ang mga tubig sa mga ilog. Ngunit ngayon, ano na ang nangyari? Unti-unti nating sinisira ang kalikasang minsan ay ating tahanan. Bakit nasisira ang kalikasan? Dahil sa ating kapabayaan, sa simpleng pagtapon ng mga basura kung saan-saan, tayo mismo ang sumisira sa ating kapaligiran. Ang tubig na dapat sana'y iniingatan natin, patuloy nating inaaksaya. At ating kapaligiran na dapat sana'y malinis at maayos, ay natabunan na ng kalat at dumi. Nakakalungkot isipin na tayo rin ang nagdadala ng peligro hindi lang sa kalikasan, kundi pati sa ating sarili. Sa bawat basura itinatapon natin sa maling lugar, isang ilog ang unti-unting namamatay. Sa bawat patak ng tubig na nasasayang, isang pamilya ang nadurusa sa kawalan ng malinis na maiinom. Sa bawat araw na hinahayaan nating marumi ang ating paligid, mas maraming sakit ang kumakalat. At sa patuloy na pagkasira ng ating kapaligiran, ang mga hayop na minsang malaya ay nawawalan ng tahanan. Kung hindi natin aaksyonan ngayon, kailan pa? Hindi kailangang maging bayani para makatulong sa kalikasan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang, isang hakbang na kaya nating gawin. Una, tamang pagtapon ng basura. Hindi mahirap maghanap ng basurahan. Sa simpleng paghihiwalay ng nabubulok at hindi nabubulok, napapahalagahan natin ang ating kapaligiran. Pangalawa, patayin ang gripo kapag hindi ginagamit. Isang simpleng kilos, ngunit malaking tulong sa pag-iwas sa pag-aaksaya ng tubig. Pangatlo, panatilihing malinis ang ating paligid. Hindi lang ito para sa ating kalikasan, kundi para rin sa ating kalusugan. At panghuli, ikayati ng iba na makiisa. Ang isang tao ay maaaring makapagsimula ng pagbabago, pero ang isang buong komunidad ay maaaring magligtas ng mundo. Hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo. Ang mundong ito ay hindi lang para sa atin, kundi para rin sa susunod na henerasyon. Magsimula sa simpleng hakbang, maging bahagi ng pagbabago, dahil ang kalikasan ay buhay at ito ang ating tahanan.